So yung mga materials nito ay Donate din. inutang ko. Ay. Inutang ko kay Emerald kasi kaibigan pa sila. Emerald. So yung kinita sa labor, binayad ko sa labor. Tapos yung mga binibili na cash ay personal ko. Na? So yun mga paps, mga kagwapa. So nandito tayo ngayon sa simbahan. Kasi meron kaming mission ngayon ni Mama. So today is the day. The day is today. Ano daw? Usog ka doon. Basta Usog ka doon, mainit dito. guys, kasi 'di ba may mga nagpadala rin sa akin ng donation. So yung mga donation na pinadala sa akin, for church improvement rin naman. Pero sabi ko kasi sa kanila, nag-PM naman ako sa kanila isa-isa na sabi ko, ang church improvement, hindi lang naman po sa beams. Hindi lang naman po siya sa beams. Kasi meron rin po tayong day-to-day dito na ginagamit ito. Kung ano yung mga day-to-day na sinasabi ko, yung mga nasa isip ko ito, mga puan, yung mga niluluhuran, syempre yung parish office, yung mga building dito sa kabila, di ba? Yun. So, tara, punta tayo. Let's go! Ayun guys, no? So, kung makikita nyo dito, ito yung parang nila dito. Diyan nag-ano yung mga, ang tawag din ma? Ino-offer. Yung mga offer, diyan sila nag-ano yun. Yung mga basket. Tsaka, ito yung sinasabi ko guys, oh. Kumbaga, hindi lang siya sa beam, hindi lang ito yung kailangan ng simbahan. Ito rin, oh. Pakita mo. Kung makikita nyo, yung iba kasi nagbabakbak na. And then yung iba dito sa gitna, eto, wala siyang Baba mo. Walang foam, masakit pag wala siyang foam. So, minsan, di ba, may mga bata, may mga matatanda rin ditong nagsisimba. So, minsan kasi masakit talaga siya sa tuhod. Masakit siya sa tuhod, guys. So, yun ang una kong pinaka talaga sa day-to-day needs ng simbahan. Ayun, Tingnan mo nga yan dyan, kung meron ba yung foam. dito kasi meron, Yan, meron siya. Oh. pero manipis. Manipis, masakit. Tsaka pa din. pag lumuhod dito, guys, kunwari dito may lumuhod dito, guys, hindi na pantay doon, oh. Tabingi, ay nayuyupi. Hindi siya yung Hindi yung kahoy. yung kahoy niya nayuyupi. gumaganon. So, yun yung mga isa kong concerns din. Tapos, kung makikita nyo, itong side dito sa kabila, itong lahat dito meron yung pangluhuran. Ito namang sa gitna, makikita nyo. Yan, lahat yan, wala. Purong tabla lang. Tapos, Ayan guys, pakita ko po sa inyo. ayan, yung makikita nyo, ito naman. Diba, hindi na pantay na bakbak, no? Yan Yan po. kasi yung mga nakikita ko. Yung mga parang nabukbok na po. Bukbok po yan sa Bisaya. Ewan ko ba kung ano sa Tagalog. Oo. Diba? Kasi tinan nyo. Diba? Ayun, no? Pasulyapan mo lang doon konti. Diba? Kung makikita nyo yun, guys, meron rin kasing gumagamit ng simbahan, araw-araw. Hindi lang siya, baga nakatenga lang. Meron kasi talagang minsan, yung gusto magdasal, gano'n. May mga tanong ako kay Father actually. Kasi, parang yung parish office, paano pa ba? Yung kung saan yung nagawa naman kay ni Father, anong tawag doon? Magkasabi ka ng mga kasalanan. Anong tawag doon? Yung parang Yung parang gusto mong ihingi ng ng kapatawaran. Nakalimutan ko kasi yung tawag guys kasi wala dito siya eh. Tara guys. yun po yung hagdanan ng simbahan guys. Ayun, meron rin dito. Yun. Kaya Tara, maganda sana yan, mapainturahan, ma-tiles. Tara. Para Meron rin medyo ditong maganda. matanda na Ayan. Uy, may matanda daw dito. Tara guys. Tingnan niyo po yung bakal. Tara, punta tayong office. Kinakalawang po. Yan po ang dapat mapinturahan kasi kinakalawang po guys. Ito rin pala dito. Hmm. Paano yung mga nandito ng galing? Akit pa ng ganyan.
Kaya dito tayo sa doon tayo. Yung ano ko. Kay Yan Father. atang mga nag-ano dyan. Mga ano ata yan. Yung sa kasal, ano yung kailangan? Yan sila, may parang Kumpil? seminar. Parang kumpil. Ayun guys, may CR din sila dito. Mali dito. Sa kabila. May CR din sila dyan. Pero hindi natin alam eh. Tara mga kagwapa. Let's go! Punta tayo sa office nila. Ito, meron dito parang mga ano to. Hindi ko lang kung ano to. Pero meron mga nakatayo dito. Ito, dito sila nag-meeting noong nakaraan. Dito sila nag-meeting, di ba? Tara guys, pasok tayo. Pero paalam tayo. Diyan si Father, sir. Sige po. Gandang umaga. Morning, Father. Pwede po mag-vlog? Sige po. Tara ma. Chinilas mo, pinasok mo. Makabawal. Sandali. Tara, Good pasok. morning po, Father. Tuloy po kayo. Good morning po. Hello po, Father. So, ayun. Tuloy po. Father, kasi... Wala po. Hindi, okay lang po. Dito ka na din. Kasi, di ba, parang... Naisip ko lang, parang dumiretso agad tayo dun sa, sa beams. Kaya, parang gusto ko sana malaman ng mga viewers, ano ba yung tinutulungan natin? Parang, pwede ba kaming makahingi ng konting history ng simbahan? Kumbaga. Itong parokya ay parokya ng Ina ng Labing Saklolo. So noong year 2001, I think 2001 na ginawa itong quasi-parish. Ibig sabihin yung quasi-parish ay inihahanda siya para maging isang ganap na parokya. So, merong mga kailangang i-meet na requirements para maging full-fledged na parish siya. No? So, isa doon ay yung lupa na kinatatayuan. Tapos, yung makita yung, anong tawag nito? Yung potential na kayang suportahan yung ng komunidad ng yung pangangailangan ng parokya. So, noong 2022, year 2022 lang ito inerect. Canonical erection ang tawag doon. Bilang isang ganap na parokya. No? 2022. Kasi ang naging kondisyon noon ng obispo ayon sa kanila, nung ang parish priest pa dito ay si Father Noel Domingo, kung meron lang silang makita na at least masimulan, no? Sabi ng obispo, kung may makita lang ako na at least masimulan ninyo na development ng simbahan, ay gagawin ko na itong parokya. So, nagsimikap sila, kaya napatayo yung structure ng simbahan. So, umpisa yun lang po muna. Oo. Dati, ang simbahan nito nung ginawang quasi-parish, itong building na ito ay dati itong opisina na to, tsaka yung hall. Oo. Yung hall dyan sa labas, yan yung dating chapel. Chapel lang siya dati. Chapel lang siya. Ano lang yan, nipa. Oh, okay. Maliit lang. Yan, nakita mo yung hall dyan paglabas Opo. mo. Yan lang ang Yung sa chapel. pinag-meetingan niyo po na. Oo, yan lang ang chapel. Tapos nipa ang bubong. Tapos itong area na ito, existing na tong structure, parang dito na yung ginagawa yung meeting nila, yung mga katikista. Yan. Tapos yung nandoon, yung kumbento, Yes. existing na yung building na yon, kasama yun doon sa dinonate. Nung nagmay-ari ng lupa, nung dinonate, kasama yung building na yan. Parang auto shop daw noon. So, yun ang ginawa nilang kumbento, tirahan ng pari, at the same time ay opisina ng parokya. Yung ito, tapos yung bago doon. Yung Okay. tinitirahan ko, yung luma na building. So, yun. So, nung ginawa yun, yung simbahan na yun, ang original na plano kasi noon ay nasa taas ang Nga po. simbahan, Yung kwento niya dati. yung pinento ko. Kaya lang ay, hindi ko alam kung anong reason at hindi na pinatuloy ng obispo yon, yung original na plano. So, minabuti na ganyan na lang.
So kaya ginawa ng bagong plano, no? Na ginawa ng bagong plano yung simbahan at yun na yung pinakita ko sa inyo na plano. So kaya pinagawa nila muna yung facade, Yung labas lang. yung harapan para lang makita ng mga tao na may simbahan diyan. Kasi noon nung nilagyan lang nila ng bubong yung mga poste na yan, bubong lang, wala yung harapan, wala yung mukha. Hindi yan ang pagkakamal ng simbahan, akala nila covered court lang. Yan. Actually nga po. Oo, merong nagbagandang loob din po na mga sponsors noon nung time ni Father Noel Domingo, kaya napagawa nila yan. Harapan, tapos yung temporary mga bubong na yan at napagawa nila ng plano. So, yun na yung itinutuloy ko naman ngayon. Ibig sabihin po, Father, 4 years na po yung simbahan doon sa labas. Hindi lang, more than 4 years na yan. 4 years na siya nung naging full-fledged na parokya. 2022 lang, hindi wala pa nga. 2020 to 2025. 4 years as full-fledged na parish. Pero yung pag-exist nito as bilang parokya simula ng Pasay Parish since pa nung 2001. 2001. Yung 2001. ano ba, Father? Interested lang ako malaman. Kasi yung paano nakukuha yung pangalan ng simbahan? Ano ba siya? Nilalakad ba siya? Yung pangalan ng simbahan, kaya nilagay siyang Mother of Perpetual Health ay dinidecide yun, dinidiscern ng obispo. Sa obispo talaga siya. Oo. So, syempre, kinukonsulta din yung mga tao, yung i-assign na pari, no, kung ano yung magandang, kasi dati, itong barangay Taisan, ang chapel nito nandun sa loob, doon sa may barangay site. Oo, kaya minimisahan ko din yun, na yung chapel. Chapel ng barangay, ang patron nila ay San Roque. So, kaya lang, kung gagawin itong San Roque, ang dami ng San Roque na parokya ng Camarines Norte, 3 na. No? So, dahil nga, kahit saan ka pumuntang bayan ng Camarines Norte, ang dami-daming San Roque na patron ng mga barangay. So, nung time na yon ay wala pang simbahan, wala pang parokya dito sa Camarines Norte na Mother of Perpetual Health. Kaya yun yung lumabas na inspirasyon sa obispo at doon sa paring na ilalagay dito na gawin itong Mother of Perpetual Health. Ayun. Na-interesado lang kasi ako nung time na naghahanap kami nung fiancé ko po ng mga simbahan. Kasi parang bakit pare-parehas? Pare-parehas din yung style ng simbahan. Parang San Juan Antonio ba yun? San Antonio. San Antonio? Oo, de Paris. Sa San Tagaytay, marami kasi. Oo. So, nagtaka lang ako. Saan kaya nila ako? So, nasagot niya man ako. Oo, yun. Ano yun? Dinidiscern niya ng obispo. So, kung ano yung ilalagay niya doon na patron. So, ano yan eh? At tinatawag na patron o kaya ay titular saint ng isang parokya. Yan. Matanong, Agustinian kasi. Agustinian ba yung ano nyo? Yung madre na nagparo ka? Hindi. Sa Mother Madalena kami. Franciscan. Franciscan. Doon siya nag-school. So, yun ang niya. Yung kasi, Father, dati nung kabataan ko kasi, nag-COA rin po kasi ako. Okay. So, na-compare ko rin kasi siya minsan dito. Parang feeling ko kasi doon, punong-puno siya ng activities doon. Yung mga kabataan, parang araw-araw nandun kasi kami. So, dito kasi parang hindi ko pa siya nakikita. Hindi pa. Actually, sinisimulan ko yung program. Yun nga po, parang yung pastoral program. Kasi nga, andyan din yung mga kabataan, kaya lang seasonal. Yun nga po. Kasi minsan po pag may misa, minsan wala pong sakristan. Yeah. Oo. Yun din ang sabi ko sa kanila, sa mga sakristan at saka sa mga youth. Actually, ngayon ay merong may ginaganap na yung Diocesan Youth Day sa Tulay na Lupa. Yung mga youth dito, hindi ko pina-attend yung iba. Representative lang. Kasi nga, gusto ko din silang i-discipline na yung mga youth ay gusto lang nilang umattend doon sa gathering sa diocese, pero yung involvement dito sa parokya ay wala. So, kaya sabi ko, hindi muna. Kailangan ko muna silang hubugin, no? So, kaya 3 lang yung nandun. Pero, may mga activity dito na sila yung nagpapatakbo, katulad halimbawa ng Pasko, meron silang panuluyan, yung mga youth yun, no?
occasional. Pagkatapos nun, wala. So, hindi na susustain. Kaya ngayon, yun ang iniisip kong programa sa kanila kung paano sila isusustain. Ang isang factor kasi dito, nakita mo yung geographical location. Ang layo din. No? Ang layo ng mga bahay, di ba? Ang layo. Wala akong kapitbahay dito, yan lang. Oh. No? So, yung mga tao nasa barangay, ang lalayo. Hindi katulad sa ibang parokya, palibot yan. Nasa poblasyon, andyan lang lahat. No? Walking distance. Sa subdivision. Accessible, merong public transport. Dito, wala namang public transport papunta sa mga barangay. Yun ang isang factor dito na ang hirap. No? Unlike sa ibang parokya, may tricycle, mag-tricycle ka, papunta ka na sa simbahan. Dito wala namang nagbabiyahing tricycle. Jeep lang, tapos Ang public transport natin, Mangkamagong Daet. Yan lang, sa main road lang. Pero yung sa mga papasok sa mga barangay, wala. So, isa yun. Kaya, kakaunti yung nakakapunta dito. No? So, ganun din yun sa mga kabataan. Kahit gusto nila, nasa barangay sila, hindi accessible kasi nga wala silang means. Yan. Transport. Oo. Yun. Isa yun sa factor na nakikita ko. Kaya very challenging. Nag-iisip ako ng mga program, paano ko sila mapapa-active. Oo ba? No? Malaking bagay po yung... Oo. Yung mga tao, masanay na pumunta dito. Kaya kahit pa konti-konti kasi hindi ko kayang, anong tawag nito? Maghanap ng pampagawa agad ng simbahan. Ito, inuna ko muna yung opisina para at least yung working space ay maayos. Pag may pumunta dito ay presentable, no? Kaya ito yung muna kasi hindi naman ito malaking gastos, no? May makonti-konti na maipon, no? Isa-isa natin pagawa. Yung ganyan. Kaya ito po, yan. Ito, pinagawa ko muna itong opisina ng parish priest. Kasi noon, wala akong place kung saan ako magtatrabaho. Hindi naman pwede sa kwarto. Ano? Ang daming paperworks. Mahirapan din yung tao lumapit. Yan, yung tao, kung may kakausapin ako, walang privacy. Yan, kaya po ito yon nakikita ninyo. Kasi minsan, yun yung hindi na, may pupunta dyan, hindi alam kung saan ang opisina. Yan, kaya po, yan, pinapagawa ko yung kabila, yung opisina. Ano po ba ito? Yan yung parish office. Okay, sige. Yan po yung nakaraang Sunday, yung yung sinabi pinapanawagan niya po. Biblisan ito ni Bishop sa May 21 para yung lahat ng transaction, yung mga parishioners, dyan sila pupunta. No? May kailangan sila, kuha ng mga certificate, magpapalista sa binyag, magpapamisa, dyan lahat yun sa opisina. May mga nakita rin po nga akong parang may wedding din dito. Oo, yan. Sa lahat yun. Magbibigay ng seminar sa mga ikakasal. May nag-seminar nga po sa simbahan. Dapat hindi sila doon. Kasi hindi pa tapos yung mga facilities. Sobrang public na sabi. Magbibigay ng catechesis, no? Magkakandak ako ng lecture nasa catechesis. Walang place. Kaya sabi ko, papagawa muna natin ito unti-unti. So, yan yung no? Sa akin, natay ko lang din matapos kung mga trabaho. Opo. Tapos, start na po tayo. Opo. Naku, laki pong... At pinaabot ko po yan sa obispo at natutuwa siya. Ang problema, dumaan ako sa matinding pagsubok. Yung channel na doon ko i-upload yung simbahan, sinira. Talaga? Sinira ko. Grabe pagsubok ko ngayon. Kaya sabi ko, di ba lang kung sabi ko, naipangako ko na doon si Bahan, may mga sponsors na pumasok. Gusto kong sana bumigay. Sabi, ganun po talaga. Kapag hindi po nawawala yung mga hindrances at yun po ay bahagi ng pagsubok kung paano mo ipupursu. Ang mahalaga po doon ay palagi na yung intention. No? So kapag... Paano na ako dito? Kasi yung mga sponsor doon manonood sa upload ko. Parang hingin na tapos sinira pa nila yung channel ko. Sinira ko channel ko. Yung sa YouTube? YouTube. Yung sa main ko. Yung isa, meron ako second channel. Plano din daw sirain. So,
sobra na. Sabi ko, pag nasira na itong dalawa, wala na. Sabi ko, gagawa naman ako ulit. Kasi kailangan ko i-report sa tao yung simbahan eh. Opo, opo. Kailangan ko i-report, sabi ko. Hirap, pero na, minsan siguro sabi ko sa kanya na lang i-upload ko muna. Update sa simbahan. Kasi nga kanina parang bumigay na siya. Sabi ko hindi tayo magpatinag, sabi ko. Sige lang, go lang tayo, sabi ko sa kanya. Kasi hindi na naman na-stress na hindi siya magdamag na tulog. Sabi ko, sige hayaan mo kung sisirain pa nila yung second channel. Andyan pa yung anak natin. Doon natin i-upload kung ano man yung ginagawa natin. Ano ba yung channel yun sa iyo? Ano po, si Ren Rodriguez Vlogs po. Ren Rodriguez po. Ren Rodriguez. Kaya sabi ko, huwag kang panghinaan ng loob. Diretso tayo. Sabi ko sa kanya. Parang tina-challenge ko din siya na ano. Kasi parang ano na nga siya. Sabi ko, sabi ko, tuloy tayo kung ano man yung plano. Tuloy tayo. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, sayang naman yung simbahan na marami ng pera, marami ng sponsor, masok. Sabi ko, uuwi na lang sana ako ng Negros. Sabi ko, doon na lang siguro kung mananahimik. Ito ang gusto ng mga taong magsira sa channel ko eh. Patatahimikin ako. Dahil siguro ito sa project ko na simbahan. Dahil sa maraming sponsor papasok. Opo, opo. O di parang hindi lang gusto. Sinabay-sabay report yung channel ko. Kaya sinabay-sabay report ko. Yung buwang dahilan. Kaya nasira. Ngayon, nakakahilo na nga po minsan eh. Yun. Na sabi ko, grabe ito pagsubok na to. Simbahan lang ang gagawin. Simbahan yung gagawin ko, bahay ng Diyos. Tahanan ng Diyos. Dinaan naman ako sa matinding pagsubok. Ganun talaga. Pag may maganda kang plano, talagang andyan. Sabi naman ni Father, Subukan na talaga. ang importante is yung intention. So, Yeah. Sabi ko, mawala na akong channel, ano mangyayari, tuloy tayo. Si plano na Hindi naman. pwede biguin yung mga tao nagbigay na. Mga tulong. Kung hanggang saan lang po yung Oo. kaya at maabot, ibig sabihin, ayun lang yung, kung ano yung kalooban Opo. ng Diyos. Oo. Yun po yun. ayun nga po, Father. Kasi mabalik lang tayo. Ano talaga, kasi dati talaga nasabi ko na kung mag-charity vlogger ako, sabi ko, ang gusto ko sana talaga unang project, ako sarili ko. Sabi ko sana simbahan. Kasi nung one time na ang homily nyo po is, bakit sa ibang simbahan, parang nire-require sila Tapos sa atin, hindi naman tayo nire-require. Sana nga naman, diba? Sa kabila, yung ibang grupo naman nakakapagpagawa sila ng bahay. Bakit yung tahanan ng Diyos, hindi rin natin na napapansin. So sabi ko sana. Pero natuwa ako kasi Father, hindi man ako yung nakapag-start nun kasi through kay Papa. Mas malaki kasi yung reach niya. Mas malaki yung supporters niya. So, mas marami nakapanood kumpara sa akin. So, thankful pa rin ako na syempre lumabas sa channel ni Papa. And ayun, may mga nagpaabot din po ng tulong sa akin. So, ayun Father, tanong ko na lang din. Kasi nasabi niyo sa parish office, parang nanghingi kayo ng tulong. Saan po ba? yan. Pwede niyo po bang ipakita yun sa akin? Yung opisina, Oo, kasi dito sa kabila. So ito Father, parish office rin po ba ito? Or hindi? Ito, opisina ng parish priest. Okay. Ito Ito ang pinaka-parish office. parish office. Yan ako din. Okay. So, ito yung parish office na wala ito dating times. Ito yung walang kisame. Yan ang pinagawa ko na ito. Kasi yung Easter Angel, medyo may konting kinita dun sa Easter Angel, sa Sirs. So yung ginamit ko dito, pakisame, tapos ito. So yung mga materials nito ay Donate din. inutang ko. Ay! Inutang ko kay Emerald kasi kaibigan ko sila. Emerald. So yung kinita sa labor, binayad ko sa labor. Tapos yung mga binibili na cash ay personal ko. No? So pati yung pagpintura, pinturahan na lang siya. Kaya lang, yung pagpintura naman,
yung mga materials, bibilihin ko. Yung labor naman nun kasi, May ano na. oo, yung pamangkin ko kasi ay nagkokontrata din siya ng Pa. mga Yung mic. labors. Sabi niya ay siya na lang. So parang tulong niya din sa simbahan. Siya nang magpapapintura, sa akin naman din yung materials. Ay, nga po. Oo, yun. So, sabi nyo nga po, meron nang nag-volunteer na Oo. relay. So, siyempre, kulang na lang. kulang ay yung ibang materials, na? At saka yung ibang materials nga nito ay inutang ko, kailangan ko yung bayaran. So, yun, kaya kailangan kong erase yung amount na yon, no? Kasi, siyempre, hindi naman pwedeng patagalin yon. Para lang siya matapos at maging operational para yung mga tao, meron silang pinupuntahan. By May 2021 po, no? Si Oo, Obispo dito. Oo, biblesan na schedule na biblesan ito. Kasi sa parish din, may mga documents, may mga register na kinakailangan iniingatan yun. Oo nga po. Diba? Sa archive. So kaya kailangan secured, no, yung paglalagyan niya, ng mga baptismal records, mga records sa simbahan. So kailangan maging secured yung opisina. Ito po, Father, napapansin ko kasi pag madami. Sa simbahan din po ito. Ang property ng simbahan hanggang dyan, sa may creek. May creek pala dito. Oh, yan. Kaya pag malakas ng ulan, bumabaha yan. Umaabot siya dito, Father. One time, pumasok na dito dahil tumaas talaga yung tubig. Paano po kaya? May ano po kaya dyan? Ano yan kailangan yan lagyan ng riprap. Kaya lang pag na-riprap mo, kabilaan yon. Pero ang magpapugay yan siyempre ay government. Government dapat nga. Oo. Yan. So hanggang dyan, yung perimeter niyan ng simbahan. Hanggang dyan sa may creek. Kaya yan, lahat yan, sakop ng simbahan. Malaki nga. Oo. So itong opisina na ito dati, ito yung kanilang multi-purpose hall. At yung hall na yan yung chapel. Oo. Ito ang chapel. Dati. Pinagmitingan. Kaya makikita nyo meron doong parang arko. O yan ang pintuan ng dating chapel. Yan yung nandyan nakalagay yung maliit na bell. Diyan dito nagsimula yung malaking simbahan. Malayo pa pala to, no, Father? Opo. Oo. Pero maganda kasi na umpisa na. Oo. Tapos yung lumang building na yan, eventually, sa plano, gigibain yan. Kasi yan ang magiging parking area. Kasi yung pero ito po, hindi as is na siya dito. Ito na yung permanent na ito. Yung naikwento nyo pong ililipat sa likod, yun Sa po likod yung yan. parang rooms Yung nila. tirahan ng pari. Okay po. Okay. So, doon yun sa likod ng simbahan. Nandun yun sa developmental plan. Okay. Nakalagay So, na yun. ito magiging parking siya. Yes. Then, lilipat kayo doon sa likod. Oo. So, Then, ito as is na. So, Kasi pag may parking. Opo. So, yan po yung plano dito. okay. So, ayun po, Father, kasi meron pong paabot sa akin ng tulong. Ayun po. So, ito po yung hiningi ko na nakaraan doon kila ate. Talaga? Bale, ito po si Tita Madi. Meron po siyang 10,000. Wow. Para saan daw to? Actually, sabi ko, for church improvement po. Oo. Pero kasi niniwala ko na itong parish office is part rin siya ng church improvement. Oo. So, kung pwede dito po, tsaka yung mga day-to-day needs po ng simbahan, yung nga po sinasabi ko kasi sa simbahan nakikita ko hindi po tapos yung sa luhuran. Oo. Yung iba, tabla lang. Kasi yung set dito, kabilaan ng mga upuan, may nag-donate din po nun. Magkaiba po yun. Nagsimba dito, nakita niya yung sitwasyon, nagpagawa siya ng upuan without my knowledge nga. Pinadeliver na lang yan dyan. Nagpunta yung gagawa, ayaw ipamention kung sino. Anonymous. So, pero syempre, nalaman ko din kung sino. Ayaw namang ipabanggit kung sino. Kaya merong foam yung iba nga po may foam. Yung iba po, tabla. Yun yung mga nauna. Oo. Yun yung mga nauna. So, Sira na nga din. sa isip ko, oo nga po kasi pag minsan tatlo kami Nanay nakaluhod, na. gumaganon po. Oo. Ayun po, mayroon ding mga ano na yung kahoy. So, ayun po, yung mga day-to-day needs, or ito rin po naman kasama to sa church improvement po. So, ito po kay Tita Presi, 1,000 po. And then, Taga saan sila?
Mga taga ano po sila eh. Hindi sila taga dito Overseas sa po. Pangasinan. Iba-iba po sila ng lugar. Si Tita Gloria po ay 2,000. And then si Tita Mercy naman po Sige. ay 3,000 naman. Okay. Bali si Tita Gloria po ay meron siyang pinalagay na prayers na rin po. Kasi, Oo, babasahin ko na Apo, lang. sige, thank you po. Wala na to. Nasama lang. Oo. So, pakipaabot dun sa mga sponsor nito ang aming taos-pusong pasasalamat. No? At katulad nung sabi ko noong Sabado, lahat naman ng nagbibigay dito sa parokya ay sinasama ko sa misa ko araw-araw. No? Yung kanilang intensyon. No? Lahat po yun. So, kasama sila sa misa. Kasi yun lang naman yung po pwedeng maibalik ko sa kanilang kagandahang loob, no, ang ipagdasal at isama sila sa mas intensyon, no, ng parokya. So, yun, maraming salamat po. No, malaking tulong po ito. Father, tanong ko na lang din po. If ever kasi na may magpadala sa akin, ayoko naman kasing maistorbo kayo lagi. Meron po ba kayong donation box dito somewhere? Or sa inyo lang? Wala. Pwede doon sa secretary. Or sa misa na lang din? Oo. Or sa misa po pwedeng i-offer. No? Okay. Hingi na lang po ako ng ganito. Oo, ng ganito. Tapos lalagyan nyo lang ng pangalan kung para saan. Okay po. No? So, pwede namang ganon. Pwede din pa-receive doon sa secretary sa opisina. Pwede din po. Okay. Ayun pala, Father, last na lang din. Kasi napansin ko parang wala dito yung... Ano ba yung tawag din? Yung one-on-one kayo ni Father. Tapos sasabihin mo yung lahat ng kasalanan. Kumpisal. Kumpisal. Parang... I-approach lang ako. Tapos nagpapakumpisal ako doon sa simbahan. doon na sa simbahan? Oo. Okay. Sa Kasi simbahan. dati sa simbahan... usually kasi mga simbahan may... Yung nakita Yung ninyo rooms. yung isang corner dito. Ay, dito, yung bike. Oo, yung pong meron ng tiles. Yun ang gagawing kumpisalan. Okay. Hindi pa lang natapos kasi yun, lalagyan po yun ng parang ganito, na glass. Para ma-sealed siya. Tapos i-aircon yung loob. Para nakaseal po. No? Yun yung area na papagawa ko talaga ang kumpisalan. Reconciliation room. Maybe, Kaya meron na yung ready na tiles at pinapinturahan ko po. Kaya yun po yun. Doon sa kabila, sa opposite side, yung nandun yung Santo Entierro. Doon naman yung mga santo. Lalagay ko. Yung dito, sa kabila, yun yung gagawin. Wala pa lang, hindi ko pa napapagawa yung pangsara. Baka Oo, at pag nilagyan po yun ng pangsara, kailangan mong i-aircon. Okay. mainit eh. Nakasil po yun eh. So, para merong privacy yung magkukumpisahan. Baka may makapanood din po kasi na... Oo. Yun kasi yung lagi nang tinatanong sa akin. Sabi Confessionaryo. Ano daw tawag mo? Sabi ko, nakalimutan ko. Yung baga, Confessionaryo. yung room na naka-aircon siya, na tahimik. Gusto mong... Adoration. Yan. Adoration Chapel po ay wala tayong area for Adoration Chapel. Yun ang ibig sabihin. Pero yung nandun sa may altar, yung area dito, yung sa side po, gagawin ko po yung baptismal room na at the same time ay prayer room. Yung area na yon. Prayer room po. Kasi pag yung adoration ay nandun po yung Blessed Sacrament, no? Mahirap pong mag-maintain noon kasi pag naglagay ka ng adoration chapel, dapat 24/7 may tao yun. Ganun po yun. No? So kaya kung kaya nilagay ko sa gitna yung tabernacle, Blessed Sacrament, yung gustong magdasal, doon na lang siya. Tapos eventually, kasama ko sa plano pag pinagawa yung simbahan, may kakaroon po ng baptismal room and at the same time, yun ang prayer room. Doon po yung sa unahan. Yun nga po, Father. Kasi, yun nga sabi ko, hindi lang naman po yung beams yung kailangan ng simbahan. Sabi ko may mga day-to-day needs din kasi ang simbahan. Like, yung mga basic na yung operational. Operational po, yun. Oo. Yan, sa upuan. Hindi po kasi talaga. Ano po yan? Kaya hindi ko pinapagawa din yung mga upuan kasi kailangan gawin mo na yung major. Kasi pag pinagawa ako yung mga maliliit doon sa loob ng simbahan, baka masira. Kasi may mga equipment na ipapasok dyan eh.
So sabi ko baka, kaya sabi ko hayaan ko na muna yan. Pag okay na yung mga major sa taas, yung pwede Mabilis na na. yan. Unti-unti. Sana nga. Yan. Ano? Nantay ko lang talaga matapos yung mga tao. Yun po. Tapos na sana sila, start agad sila restrict. Oo. Tsaka yung ano rin mga father. Yung minsan iba-iba yung suot ng mga sakristan. Ano lang yun? Isa lang yun. Yung sutana nila. Oo. Isang kulay lang yun. Kaya lang minsan ay hindi sila nagsusuot. Ayun nga po, Oo, minsan minsan may surplice, minsan walang hindi surplice. sila pare-pares Oo, minsan. So, yun. kaya nung miniting ko sila nung linggo, yun ang sabi ko, kailangan baguhin nyo yung magpagawa kayo ng bago. Kailangan ay dignified yung inyong sutana kasi nagsiserve kayo. So, yun. So, yung mga bagay na yun, hindi ko pa ngayon binibigyan ng... kasi nga, ang inuuna ko ay mapalapit muna sila dito. Sa simbahan. Malalayo lang kung bahay. Oo. Yung po bang maging at home muna sila dito Oo. sa... Kaya yung sabi ko, yung mga feeling, dito natin gagawin para maging at home yung mga bata. Baka yung mga programs ni Father, baka pwedeng makasama yung Team Guapa. Oo. Baka may pwede kayong ilatag sa amin. Tapos pwede namin masamahan minsan. Oo. Oo. Ayun. Kasi simulang May 15, magbibisita ako sa mga barangay. Para lang po ilo-launch ko yung program tapos parang dialogue sa kanila sa mga tao. Ano ba yung needs nila? Ano yung hinaing nila? No? Kasi ang isa pong analisasyon ko, para bang hindi nila napifeel na part sila ng parokya. Dahil sa lahat. No? So, kaya yun po yung isa sa purpose. Magkakaroon ako ng pastoral visitation Tama. sa mga barangay para nakipag-coordinate ako sa mga Kailangan barangay naman. council. Kasi pag dun lang po din sa chapel, ang pumupunta lang din yung mga regular na nagsisimba. Yung mga halos ano nga lang po yung mga nagsisimba dito. Yun at Parang yun lang din. Sila at sila lang din. nagkakamukhaan na lang po. Oo. Mas marami yung hindi pumupunta sa simbahan. Kaya sabi ko, nakipag-coordinate ako sa mga barangay captain, sa barangay council na sa plaza ipunin yung mga tao. At doon natin gagawin yung dialogue, Maganda yun. consultation, tapos doon ako magmimisa. So, yun po yun. Oo. May mga schedule yun simulang May 15, 16. May mga ano po yun, hindi ko memorize yung ibang schedule. Hanggang first week ng June. Anong araw, oras, hapon? Umaga po yun. Umaga lahat. Umaga lahat. Mga 8 o'clock hanggang lunchtime. Umaga lang po yun. Pag-coordinate na lang po ako para Opo, pipapadalan ko kayo ng i-vlog schedule. natin para makita nila ang tao para malapit sila. Oo, yun May po. problema, wala na akong channel. sakit talaga. Nandun si Father. Yan ang source of income ko, source of ng mga tao, na mga sponsor. Pinilay niyan talaga. Talaga? Pinilay talaga. So, talagang sabi ko, grabe, pagsubok ito sa buhay ko. Opo. Pero optimistic pa rin naman ako. Sige lang po. Laban lang. Laban lang, si Lord lang ang Oo. Malay Kaya ko. naman kay Lord, si Lord ang gagalaw. Sana, pamamagitan ng maayos pa ni Lord yung aking channel para hindi siya masira, para maiparating ko sa mga tao yung ginagawa natin dito sa simbahan. Opo. Ang gusto ko pong i-promote dito yung devotion sa Mother of Perpetual Health. Parang baklaran ba? Every So, Wednesday. every Wednesday. So, sa ngayon kasi, pag Wednesday, ang misa ko dyan hapon. Hapon. So, meron pong healing mass po yun eh. So, nagmamanto ako. So, yun po yung aking pinopromote. Kaya kahit wala ako dito sa parokya, minsan nasa Maynila ako, nagre-request ako ng pari para magmisa ng Wednesday ng alas 5. Alas 5 po. Alas 5, oo. Ayun. So, yun Wednesday. yung gusto kong i-promote. Opo. Kasi pag, katulad dun sa tuloy na bato, pag Friday, Friday, ang dami. Pag-Friday. Diba? Opo. Yun nga, wala naman doong particular na santo. Wala.
Wala, at private po yun. Private simbahan. Private yun, hindi po yun sa... Ay, hindi sa, talaga sa... Minimisahan lang po yan ng pari, no? Yung pari na nakapasakop San Rafael sa Basod. Pero, yung chapel na yun ay private po yun. Private pala yun. Opo, pero ang daming pupunta. Opo. Dami po. Nagsisimba. Ang dami. Ay, nagsisimba. Ang misa doon, isa lang. Kahit isa lang po ang misa doon, pero yung tao kahit walang misa pumupunta doon. Opo. Hanggang Yes. labas. Hiling kasi. So yun po yung gusto kong i-promote Promote. dito na matutunan ng tao. Napuntahan. So, Kasi ang tao kasi, Hindi na sila pupunta ng Baklaran. So meron dito. Then Layo. eventually po ay lalagyan ko siya ng misa ng umaga ng mga alas 9. Pag maraming nang magsisimba. So kasi sinisimulan ko po ngayon. Natutuwa ako kasi noon minsan nagsisimba 5 lang. So at least ngayon pag Wednesday ng hapon medyo lampas ng 10, 20. Ay, meron pala eh. Okay na po yun. Meron pala man. masasanay na yun. Malaki yung simbahan. Para Buti. kasi yun po yung devotion sa Mother of Perpetual Help. Ayun meron na pala eh. Dati kasi sa Makla. Sa Baclaran, Oo. malayo na eh. Mm-mm. Pwede dito. Dito. Sa ano? Yan ang Bukas. pati sa Oh, Bukas, Wednesday, alas 5 p.m. 5 ng hapon. Thank you po, Father. Maraming salamat Thank you po. sa tulong ninyo. Sa dasal yun sa Ay, na opo. bumalik. Lagi ko pong Yun sasama ang sa prayer. source of ano natin para sa simbahan, para marating sa mga tao. Sige po. Sige lang. Ang importante po doon ay, sabi ko nga, yung intention natin sa ginagawa natin. Kapag alam po natin na yung intention natin ay pure, lagi po yung merong hindrance, pero hindi natin kailangan sumuko at malalampasan din po yan. Sabi ko, parang gusto ko umuwi sa Negros eh. Sabi ko, ano naman yung mga tao na nakabigay na sa akin para dyan sa paggawa. Sayang. Sige na, kahit wala akong channel, okay na lang. Because i-upload ko na lang sa anak ko Opo. para makita yung ano. Hanggang Kailangan update kasi. hanggang kailan ako magka-channel ulit. Sa simbahan. May contact naman kayo dun sa mga at kahit direct contact dun sa mga sponsor. Hindi po, nagmi-message lang po sila sa akin. Music. Kaya nga po. So at least para ma-inform sila. Oo. Kasi syempre, baka biglang nawala. Oo. Di ba? Magugulat na lang. Magugulat. Kailangan Yes, nila yes, update, makita nila yung Opo. So kaya nga, so kung pwedeng ma-direct message na lang sila Opo. para... Usually naman, anonymous sila, ayaw na magpapagit. Usually, si tulong araw sa bahan, yung kailangan daw. Yung iba nagpapangalan din. Iba hindi na. Basta, ano lang, tumistik na ako na sana magawa namin. Opo. Kahit wala na akong channel. Grabe talaga. Grabe pagsubok. Sunod-sunod. Ma-create ulit ng panibago. Opo, yun na lang. May yun, di ba? Merong kailangang requirements na number of 1,000. viewer, 4,000 months hour. Oo. Create, yun na lang ang pinaka-option ko, create ulit ng panibago. Pero matagal. Yes. Tagal yun. It takes 1 month to 2 months. Oo. Sige po. Lord na bahala. Oo. Thank you po. Thank you, Father. Maraming salamat. Thank you rin po. Yung account mo is Ren Rodriguez po. Sige, oo. Thank you, man. Thank you po, Father. Sa tela dito. Pwede po ba dito, Father? Dito, pass naman po. Ako yun. Sana po, no? Siguro videoan ko na rin pag okay na po, Father. Oo. By May 21 siguro tapos na po. before, Sana po. Ang sabi nung pamangkin ko, in 2 weeks daw, nakatapos nila ito. Ang mahirap lang dyan kasi yung mga cabinet matagal. Oh. Pero yung ano kaya, Father, yung naibigay natin, enough na po ba? Or Ang alin. itong naibigay natin ngayon? Mukhang hindi pa. Hindi pa rin. Kasi meron na kayo nailabas na Oo, una. No? oo. Sana. Ano. Kasi yung nailabas ko na ng personal ko, nasa 20 plus na yun, sa 26. Sa materials lang yun. Kulang pa rin po, no? Pero Nagugulat nga ako sa mahal ng mga... mahal po ngayon eh. Oo. Dahil din siguro sa gera rin po siguro. Oo, grabe. Ang dami pang nagawin. Ang dami pa po. Ano nga po ulit to, Father? Sorry. Alin? Itong sa labas. Ito, project naman yun ng mga apostoles. Bububungan nila para merong kiosk. Tambayan. Ano po yung Pag kiosk? maraming tao, at least merong may bubong na Okay. Parang pwede silang mag... waiting shed. Okay.
Nasira kasi nung bumagyo yan eh. So dati meron na po dito. Yan. Parang ginawang stock room. So nasira nung bumagyo, nilakalat yan para at least merong waiting shed. Papaklear yung paligid, sabi ko, kasi baka magkaroon ng ahas. Daming ahas dito. Uy. Pero sana hindi na siya abutin sa abaha, no? Hindi naman. Once lang ito inabot nung kay Bagyo. Katrina Bagyo talaga. na bumaha. Pero yung mga nakaraan, hindi naman. Nung nilakihan na kasi yan, Yung tulay. nung ginawa yan, road, nilakihan nila yung, yung tulay, yung daanan ng tubig. Kaya simula nun, hindi pa naman, awa ng Diyos. Yan lang ang chapel, dati. Ito nga po. Nandiyan yung Ma, teka. Ayun yung sinasabi ni Father daw na chapel dati. Yan daw yung Yan. pinto. yan Yan yung yung bell. lalagyan ng bell noon. So, yan lang, ganyan lang kaliit nun ng chapel. Tapos dito ang chapel. Ito yung chapel. Dati, oh. Dati. Ano lang po daw Lang. ito. Nipa. Nipa Nipahan. lang daw po ito dati. So ngayon, anong Yan. mangyayari dito, Father? Permanent, na po yan, Paris Hall. Paris Hall. Multi-purpose hall. So yung doon, Yun lang, yun yung ililipat sa likod. Dyan Yan ang- sila. Pero matagal pa siguro yan. Tagal pa yun, baka hindi na akong pari dito. Nako. Nagpapalit-palit po ba yun? Oo, nare-reshuffle din kami. Oo nga, kasi may naalala ko nung Usually, every 6 years. yung Nakailang taon na po ka? Nakatatlo na po ako. naalala kong Depende po Father sa bishop. yung dating pare natin si Father Toti. Si Father Tuti. Naalala sa bigla nang wala. Grabe yung doon ni Father Tuti sa mga kabataan. Talagang Dati sa Parañaque. Tinahanap-hanap talaga ng mga bata si Father Tuti. Kasi bigla lang din yung siyang sa Nalipat. ibang lugar. Pero yung iba talaga kung saan siya, pinupunta. Kasi yung mga bata kasi parang talaga sila na nandun lagi sa simbahan. Si Father Tuti. So, ayun. Father, thank you Okay, po. Thank you sige. talaga. Yan, Thank you, naman Sa- ang gawin dyan? Waiting shed. Parang po. waiting shed daw yan. Waiting. Project ng mga apostoles. Meron na daw dati dyan. Tapos nasira lang. Nag-iba. So, pinagawa ulit. Para pag maraming tao, at least meron Oo, silang maganda naman po. area na dyan, pwedeng may pagantayan. parang Sana nga po lumaki. Kasi maganda. Maganda dito. Yun talaga yung una kong sabi nung una kong simbang gabi dito. Ang ganda. Yan nga sabi niya sa akin, Mama, parang talaga ako sa simbahan na yan. Sabi Di gusto ko talaga siya, Father. napakaganda. Tapos inumpisa na namin yung pag nagsimba kami, vlog kami dalawa. Nung nung December ako unang Oo, pumunta dito, simbang Father. gabi. Tapos na kami magsimba. Nagsimba si Mama. Sinama niya si Darlene. Ang ganda ng simbahan na tumano. No? Hindi pa tapos. Paano yan? Naulan. Dali. Naulan, guys. Dali. Yan, tapos na po yung misa. Yan po yung simbahan dito malapit sa amin. Tapos na po ang misa. So, nung nangyari, ako lang talaga mag-isa nagsisimba. So, Nakikita nga kita. Sabi ko parang bago ito dito. ako. Kasi may kulay pa yung buhok ko nun. Oo. Kasi kami si Doc kasi doon talaga sa pinaka... Sabi ko, itong dalawang to, bitbitin ko na nga lang itong dalawang to. Sinasama ka. Hanggang sa every Sunday, nasasama ko na sila. Saka So, naman talaga kami Katoliko. saka na. So, Christ din kami dati. Ayun po, Mag-asawa. dati. Tapos ito naman nasa... Child for Christ. Yan, sila. Kaya parang hinahanap-hanap nga niya. Kasi Oo. ang mga bata sa squatter kasi... Hindi, kami. Alam ko, Father, laking madre po kasi talaga ako. So, talagang, malapit din talaga ako sa simbahan. So, ayun lang, Father. Pasensya na sa abala po. Maraming salamat. Thank you po, Father. God bless you. Thank you. May makapanood dito, marami pang magtulong kay Father kasi nga malaki-laki pa po yung kailangan ng kanyang parish office. Malaki pa daw po. Utang daw ni Father yung mga material. Naglabas na si Father ng sarili niya. Po, kasi kailangan po talaga. Kasi wala po talagang ibang
yung may halimbawa may kumpil, may kasal, ganyan, may binga. Wala po talagang ano. So alangan naman doon sa simbahan, so naggawa si father ng ano, opisina ng ano. Kaya yun. Tara na, ma. Thank you. Thank you po ulit, Father. Thank you po. Ingat kayo. Salamat po, Father. Thank you, Father. Yun guys. So, success. Yung hall nila. Multi-purpose hall. So, ayun guys, maraming salamat, no? Maraming salamat sa mga nagpaabot, mga nagpa-direct to church na po, sila Tita Madi, Tita Presi, Tita Gloria, Tita Mercy. Maraming salamat po sa inyong pagtulong talaga. I-update ko na lang po kayo, mag-PM na lang po rin ako sa inyo na bigay na natin kay Father. Kaya maraming salamat din sa mga nanonood. Kagwapa. Ay, ako pala mag-drive. Salamat sa mga kagwapa, mga paps, kagwapa, sa lahat. Sana kung natuwa man kayo, no? O ano man, baka pwede ko ulit mahingi yung subscribe ninyo guys. Kung hindi pa rin ngayon, sana sa susunod. Okay lang, sige, kahit sa susunod na lang guys. Pero sa ngayon, maraming salamat po. I love you all. Ren Rodriguez po sa YouTube or at Ren Rodriguez Vlogs. Yun lang po. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo, sana natuwa kayo, sana may mga naramdaman kayo, kung ano man naramdaman nyo, i-comment nyo po. Comment nyo sa section ano po yung naramdaman nyo sa video na to. Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po ulit sa mga sponsor na nagpaabot. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Yung mga tutulong, darating pang tulong, pwede po kayo mag-PM sa akin, kay Papa, kay Red Zane, kahit kanino po. Regardless naman po, mapupunta yun dito sa simbahan. Ayun po, meron rin po akong Excel file, ay Google Sheet file. Nandun po lahat ng mga donation, dumaan na pera sa akin. Nandun po kung saan siya napunta, saan ko siya dinala. Nandun po, makikita nyo. For transparency, ayaw ko po nang sa dulo hanapan tayo sa napunta. Doon na lang po hanapin sa Google Sheet ko. Nandiyan po sa comment section, ay sa description box. Yun lang po. Maraming salamat. Kung natuwa ka, may naramdaman ka, kahit ano, sana pahingi po ng subscribe. Yun lang po. Maraming salamat. I love you all. Peace.